Good morning rin sa iyo, Vivian and Ka Francis, at good morning po sa ating mga viewers and listeners. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Kaninang alas 4 ng umaga huling namataan, ito nga si Bagyong Nona sa layong 40 kilometers north-northeast ng Romblon. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 140 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bugsong nga abot naman sa 170 kilometers per hour. Sa ngayon, patuloy pa rin po ang kilos ng naturang bagyo pakanluran sa bilis yan na 15 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, malalakas na pag-ulan ang posible pong maranasan within the 250 kilometer diameter. Ito po yung lapad ng kaulapan nito nga si Bagyong Nona. Kaya naman posible po ang pagkakaroon ng flash flood and landslide lalo na sa mga lugar under signal number 2 and signal number 3. Bukod po dito, posible rin ang pagkakaroon ng storm surge along the coastal areas ng mga lugar na nasa ilalim rin po ng signal number 2 and signal number 3. So yung taas ng alon, posible po yan hanggang 3 metro. Matatandaan kahapon unang naglandfall. Ito nga si Bagyong Nona alas 11 ng umaga sa may Batag, Northern Samar. Ang second landfall naman ito ay alas 4 ng hapon sa may San Antonio, Bulusan, Sorsogon at tinawid naman ito ang Burias Island as of 11:30 p.m. At base naman sa forecast track ng Pag-asa, mamayang hapon, ayon kay Pag-asa weather forecaster Elzar Aurelio, ay lalabas na yan sa kalupaan at inaasahan naman na by Friday, yan po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa dito yan sa may western seaboards ng northern at central Luzon. Kasama rin ang northern and eastern seaboards naman ng northern Luzon. Nakataas rin po ang gale warning ng Pag-asa dito naman yan sa may eastern seaboards ng Central Luzon. So ibig sabihin dito po sa mga naka-red mark sa ating mapa, hindi pa rin po pinapayagan ang paglalayag dahil yan sa napakaalong kondisyon ng karagatan. At base naman sa severe weather bulletin ng Pag-asa, nakataas po ngayon ang signal number 3 para po yan sa area ng Mindoro provinces, kasama po ang Lubang Islands, Marinduque at Romblon. Signal number 2 naman sa Burias Island, Southern Quezon, Batangas at Calamian Group of Islands. At signal number 1 naman ang nakataas dito sa Metro Manila, kasama po ang Masbate, Ticao Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay at Cavite. Nakataas rin ang signal number 1 sa probinsya po ng Laguna, Bulacan, Rizal, Northern Palawan, Bataan, ang natitirang bahagi po ng Quezon kasama ang Aklan. At ganun din sa Capiz, Antique at maging sa Iloilo. Sa ngayon, nakataas na po ang red alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang ibig sabihin po nito, naka-full alert status po ang mga local government units lalo na ng mga apektadong lugar. Samantala, ngayong araw asahan po ang pagkakaroon ng masungit na panahon, lalong-lalo na dito po yan sa may Mindoro provinces. Kasama po dyan ang Romblon, Marinduque, ang Southern Quezon. Ganun din ang hilera po ng Batangas, Calamian, kasama rin ang Burias at Lubang Island. Mga pag-ulan at pagbugso naman ng hangin ang posible pong maranasan dito yan sa Metro Manila, ganun din sa bahagi po ng Aklan at sa Capiz. Kasama na rin po sa makakaranas ng ganitong kondisyon ng panahon itong Antique, ganun din ang Iloilo, Masbate, kasama po ang Ticao Island at maging dito sa may Albay area. Asahan na rin ang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dito yan sa may Camarines Sur at Camarines Norte, ganun din sa nalalabing bahagi po yan ng Quezon, kasama ang Rizal, Laguna, Cavite, Batangas at Bulacan. Asahan naman po ang mga mahihinang pag-ulan dito yan sa may Batanes, Calayan, kasama po ang Babuyan Group of Islands. Samantala, mahihina naman hanggang sa katamtamang pag-ulan ang posibleng maranasan sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. At ayan muna ang latest sa lagay ng panahon para sa Radyo Vision mula sa Pag-asa DUST. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco, Media ng Bayan.